Nabalitaan niyo ba, ka-coffee? Nakita niyo ba? Napanood niyo pa ba? Sa mga balita, ang isang babae po dyan po sa loob ng NAIA na nakahubot-hubad na nagtatatakbo. Bakit yan nagkaganyan, ka-coffee? Anong naging problema dyan? Bakit nagtatakbo itong babae na ito na nakahubad? May pananagutan ba ang security dyan? May loopholes ba dyan? Anong nangyari dyan? Yan po ang gustong mangyari dito sa Senado din ni Senator Raffy Tulfo. Imbestigahan ito. Does NAIA have enough security training? Yan po ang tanong ni Senator Raffy Tulfo dito sa issue na yan dyan po sa NAIA. Medyo ano ito, ka-coffee, medyo bago. Ngayon na tayo nakakita ng ganyang insidente dyan sa NAIA na may babaeng hubot-hubad na magtatatakbo dyan po sa loob ng airport. Ano ang nangyari dyan? Ayan po ay iimbestigahan. Days after a Vietnamese, Vietnamese ito, ka-coffee, a Vietnamese woman roamed naked at the Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. A lawmaker on Friday posed the question of whether airport officials are fit to handle such a special situation. Ito yung mga investigasyon na dapat kasi nakikita mo and eventually magiging may in aid of legislation siya. Diba? Yung magiging findings ng investigasyon na yan, may i-apply mo doon sa totoong buhay. May punto. Baka naman kasi, actually hindi baka, totoo talaga na kulang ang kaalaman ng ating mga security personnel. Hindi naman lahat, pero karamihan, ka-coffee, sa mga na-encounter natin, sa na-experience natin, kulang yung training na pinagdadaanan ng ilang security personnel. Diba? So baka may kulang nga. Ganitong klaseng sitwasyon. Ito, special situation ito. Ngayon nga lang natin nabalitaan na may ganyan . So baka kinakailangan, idagdag na yung course na yan, short course, paano i-address yung mga ganitong sitwasyon. Pwede siguro sa gender development, pwede ipasok yan o kung saan man yan. Importante madagdag yan sa training. Tamang pag-handle ng ganitong mga sitwasyon. The video made the rounds online last week and Senator Raffy Tulfo pointed out that airport security seemed to have been unprepared for the situation. Baka nga naman, yung security na assigned dyan sa area na yan, hindi niya alam kung paano i-handle yung ganyang sitwasyon. Diyan papasok yung mga policies. Yung paggawa natin ng mga bagong batas para ma-address itong gap na yan. Yan naman din yung purpose ng mga investigasyon dyan sa Senado, dyan sa Kongreso. In general, ang Congress, no? Para ma-address yung mga gap, yung mga loopholes sa ating mga batas. Kapansin-pansin na lumabas na video na tila nagulat at hindi sigurado ang airport security kung ano ang gagawin sa sitwasyon katulad nito. Hindi napigilan ng security ang babae na patuloy na maglakad patungo sa boarding gate na nagdulot ng komosyon sa airport, said the new chairperson of the Senate Public Services Committee, diyan po sa kanyang statement ni Senator Raffy Tulfo. Medyo complex din naman yan. Tayo, konti lang din ang ating kaalaman dyan, pero hindi tayo expected na i-address itong sitwasyon na yan. Ang ating mga security personnel dyan sa airport, syempre expected sila dahil sila ang humaharap dyan. So baka nga kinakailangan ng refresher course, maliit na course para sa pag-address sa mga ganitong sitwasyon. Hindi lang dyan sa babae tumatakbong hubot na kahubad, no? And other related concerns din, para isama na rin yan. Tulfo said he wants to get an answer through a Senate inquiry. Mayroon bang sapat na training ang airport security personnel kung paano ang gagawin sa mga pangyayaring katulad nito? Maghahain po ko ng isang Senate resolution para paimbestigahan ang pangyayaring ito, partikular na ang pag-handle ng security protocol sa airport facilities. Actually, in general, yung security protocol, dyan natatandaan ninyo, ka-coffee, yung mga naging sunod-sunod na problema dyan sa NAIA. Yung parang may mga man-made instances dyan na parang naputahe, di ba? Yung pala, may mga areas dyan sa airport na hindi covered ng mga CCTVs. O isama na yan in general. Yung mga security policies dyan. Ano yung nagiging policies natin dyan sa mga checkpoint, di ba? Ang problema kasi sa totoo lang, ay kulang din naman, which is part din naman ng efforts ngayon na i-modernize itong ating mga paliparan, itong airports na to. Yung security check, halimbawa na-detect halimbawa, drug mule, yung isang babae o isang lalaki, di ba? Ma-detect sa x-ray natin, paano nila gagawin yan? Kasi sa facilities, kulang tayo. Unlike sa ibang bansa, di ba? Sa Roma, na-experience ko, yung napasyal tayo dyan sa Italy, di ba? Dadaan ka lang doon na high-tech na sila . Sobrang high-tech na ang kanilang mga airport. At sa ibang bansa din, lalo na dyan sa Europa.
mabilis silang na-detect through X-ray kung ikaw may nilunok kang ipinagbabawal na gamot, etc. Pero dito sa Pilipinas, syempre, mga medyo mamahalin din yan. May mga ganyan din naman tayo, pero hindi ganoon yung capacity na kung ano ang meron sa ibang bansa. So in this case, di ba, parang hindi na natin ma-experience yung nangyari dyan sa New Bilibid Prison, di ba? Yung mga babae, allegedly, di ba, pinag-uhubot-hubad at ini-inspection ng kung ano-ano, yung mga sensitive parts ng kababaihan. So baka, taasan ng pondo para makapag-procure ng mga gamit na yan para maiwasan yung ganito mga sitwasyon. Yun naman yung purpose. Based sa magiging findings ng investigasyon na yan, sana kahit pa paano, ma-address yung gap, ma-address yung mga loophole. An airport staffer said the foreign was allegedly offloaded from her flight going to Ho Chi Minh noong June 8, 2024. Na-offload ata, na-offload ata, then dumiretso sa toilet, public toilet sa departure, sa CR ng babae. Then lumabas siya roon, naghubad. Hindi namin alam kung ano ang dahilan, said APO1, Michael Ronald de Guzman, NAIA Terminal 3 Airport Police. Diba? Sa mga ganyang sitwasyon, masashock ka rin Diba? The airport personnel immediately provided the Vietnamese woman with clothes, water, and wheelchair. The airport's medical team also calmed her down. After her condition improved, the Vietnamese woman was allowed to travel back to Vietnam the next day. Bakit na-offload, di ba? Malamang yan sa malamang may dahilan yan. Tulfo meanwhile pointed out the importance of identifying the roles and duties of the Philippine National Police Aviation Security Group, Manila International Airport Authority at the Office of Transportation Security, Blue Guards, and other concerned agencies to avoid blame game. Yan ang problema dyan sa NAIA. Kung bakit nagiging problematic dyan. Pag nagkakaproblema kasi dyan, turuan. Diba? Hindi sa amin yan. Hindi namin cover dyan. Sa MIA yan. O sa aviation group yan. O sa sa OTS yan. Sa Blue Guards yan, etc. Nagtuturuan. So dapat, simple lang ito ka-coffee. Actually, hindi na dapat umaabot yan sa mga Senate investigation yung mga ganitong bagay. Pero kinakailangan pang dumaan sa ganyang sitwasyon. Rosa Gonzaga, ibang lahi galing Pogo. Ayun. Basta ibang lahi galing sa Pogo. Hindi naman. Vietnamese ka-coffee. Francis Rossini, sasabihin ng mga antay-kasalanan na naman ni PBBM ang nangyari sa airport. Malamang. Oo. Kasi ang pila dyan, kasalanan ni PBBM May nakikita tayo dyan, mga DDS. Pag mahaba ang pila sa airport, mahaba ang pila sa CR, ipopost nila. Kasalanan ni PBBM yan. Hindi nila alam na pinabayaan yan ng mga previous administrations. At nagmana itong administrasyon na yan. Ni PBBM. Tinutunugan ba ni PBBM yan? Hindi, di ba? Na-award din, i-modernize na yan. Pero hindi yan ganyan lang ka-coffee. Hintayin ninyo after his term. Yan, gumanda-ganda na ang ating airport. Di ba? Tama ka. Francis Rosino, hindi to joke Hindi nakakatawa, pero totoo talagang ginagawa nila yan. Kapag nagmo-monitor tayo, ganyan ang ginagawa nila. Kasalanan lahat yan ni PBBM. Kasalanan niya ng mga previous administration. Pinabayaan. Hindi lang yan. Napakaraming bagay ang pinabayaan. Ram J. Negrozaila, diyan, like that, coffee. Thank you. Cerces Gregor, watching sa Facebook. Hello sa inyo. Kay Elmer Rublico Balboa, Lolita Godoy, kay Boy Ko, kay Merly mga Lindan. Shoutout po sa inyo. Resulta ng Mary Jane yan, kaya may katok na sa tuktok, sabi ni Ernesto Flores. Sige, nag-scandal kasi na-offload siya sa flight niya Posibleng isang dahilan yan. And then, siguro baka may psychological tawag dyan, may psychological disease or issue, kaya siya nagkakaganyan. Pero, but again, kailangan pa rin i-address ito. At tama, sa investigasyon na yan, ma-address, baka kulang yung trainings ng ating mga security dyan, paano i-handle yung ganito mga sitwasyon. Hindi lang yan, magiging yung PNP, di ba? Recently din, may nag-trending, di ba? May babae may hawak ng itak. Ewan ko, nakita nyo yan. Yung babae na may hawak ng itak, napapaligiran siya ng mga pulis, hindi alam kung paano i-contain yung pulis na may hawak na itak, di ba? Ang nakapag-contain pa doon ay isang bystander, no? Isang kabababa lang ata ng jeep, siya ay nakapag-contain. At ang ating mga pulis, hindi siya na-contain, di ba? So, yan yung mga importante. Yan dapat ang imbestigahan. Kasi through investigation, malaman mo ano yung loopholes dyan at hindi political ito, ka-copy. Malaman yung mga pagkukulang. Kung kulang ang mga facilities, yan, mabilhan, mabigyan ng pondo para imbis na yung lalagay sa confidential funds ng OVP, confidential funds ng DepEd, ilagay na lang dyan sa pangangailangan natin sa OTS kung naiya man yan o kung saan man yan, dyan ilagay yan. O siya, sige.
Ako yung pansamantala na magpapaalam sa inyo ngayong Biyernes dahil Biyernes ngayon, Ka-Coffee. Medyo marami-rami tayong gagawin no, for the weekend. Thank you, Ka-Coffee, sa pagsama sa akin ngayon, Ka-Coffee. Maraming salamat po. Friday ngayon. Enjoy your weekend, Ka-Coffee. Kung nasa Facebook, pasuyo na lang, Ka-Coffee. Pa-like and follow sa Facebook. At kung nasa YouTube, ay pa-click lang po ng subscribe. YouTube and Facebook, click lang po ng subscribe. Alright, Ram J. Negros Island. No ba yan? Tapos na tayo. Late ka, sir. O siya, sige. Paalam na sa inyo, Ka-Coffee. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig niyang daigdig. Bye-bye. Ma'am Carclea, thank you so much. Ka-Coffee, i-follow po natin ang YouTube page, YouTube channel ni Ma'am Carclea. Yan, nakikita nyo sa screen, no? I-click nyo lang po yan. Carclea. C-A-R-C-L-A-A. Yan, solid po. BBM supporter yan. I-follow po natin si Ma'am Carclea. Alright, good night everyone. Paalam.